Nakaupo si Jonalyn sa labas ng presinto, malungkot sa kanyang mukha. May bahid ng kawalang pag-asa habang tinitignan niya ang sitwasyon ng mga panahong iyon. Karamihan ng mga katutubong Aita ay nasarahan na ng presinto. Inabutan na ng pagsasara ng butuhan kahit hindi na sila nakaboto. Naroon ang mga ilang sundalo at kapulisan na sa akala niya sasaklolo sa kanila ng mga panahong iyon. Ang mga sanggol na katutubo na buhat-buhat at pasa ng kanilang mga magulang na tila kalulus-lunos ang mga tinig patuloy sa kanilang paghikbi at pag-iyak. Para kay Jonalyn, isang kabiguan sa kanyang kaluluwa at buong pagkatao ang kanyang mga pagsusumikap ng mga panahong iyon. Nalaglag sa kanyang mga mata ang butil ng mga luha malayo ng tingin. Sa pagkakataong iyon, dumating ang kanyang apo Vincent. Kababa-baba lamang mula sa kabundukan. Pasan-pasan sa kanyang likuran ang isang malaking baboy ramo. Sabay nagwika itong, "Tayo na, umuwi na tayo." Muli silang naglakad, pauwi sa kanilang tahanan.